Oo, hindi masyado maganda talaga tingnan. Lalo na kung magpapapicture ka kay Rizal. Diba, parang yung background mo, imbis na clear, may nakadistract. Diba, parang nagpa-picture ka na mayroon kang kasamang di mo kakilalang nasa likod din. Pagbawalan sana. O, lalo na higpitan yung yung lalo na yung mga construction na ganyan. Kailangan higpitan talaga. Siyempre, kung mas maganda kung wala yan, di ba sir? Eh kaya lang, nandiyan na po yan, wala ko tayong magawa kung paano gagawin desisyon nila para mawala yan. Sa mga tourist, hindi naman masyadong sir kasi sa atin lang naman masyadong binibigyan ng masamang kumbaga pakahulugan, kumbaga sa iba hindi naman. Pinag-uusapan pa rin po natin ang Torre de Manila at paano po natin mape-preserve, Cathy, yung ating historical landmarks at hindi naman makaka-hamper dun sa ating economic development. Pero gaya nga na nasabi ni Ma'am, 2 million visitors. A day po ba yun? A day. So medyo malaki-laki rin ang kinikita, hindi lamang nung park mismo. Ngunit nga yung pong ating mga kababayan doon, yung mga nagtitinda, yung mga kumukuha, 50 pesos din ang picture doon. Ang siguro ang tanong doon, ma'am, meron bang meron kayong na-feel na effect nung nakalawit na ngayong building doon sa mga visitors ng park, doon sa tourist arrivals doon sa park? Because of the curiosity. Tumaas pa? Oo, tumaas yung mga visitors namin. Ganon. And then, nakikita namin na yung mga generation ng mga katulad ng mga estudyante natin, they linger, nakatingin. But are they saying we will not come back because of that building? No, they're not saying that. But the thing is, being part of the Cultural Heritage Society here, we know how it is to preserve what is supposed to be the intrinsic value of the sightlines around the cultural sites. That's right. Sa ngayon po ba, Councilor Chua, ay meron pa pong, nasa poder pa po ng City Council, meron pa po bang kapangyarihan ng City Council para ipatigil itong konstruksyon ng Torre de Manila? Well, considering na lahat po na-comply na po nila, sa akin pong paniniwala, wala na po. Pero ang naman po, ang Knights of Rizal nag-file naman po ng TRO. Siguro yung pong TRO nila, kung nag-grant po to, yun po yung magiging dahilan. Architect, ito kay Architect Ray, yung sa ibang bansa, ang ginawa nga napag-usapan namin ni Cathy, nung dun sa monument ng isa ng Amerika, yung Washington Monument, nagtayo sila ng mga museums and other monuments. Ibig sabihin, hindi na lamang naging isa, dinagdagan nilang ng magagandang building. Ang katanungan ko dito, is there no way of executing that particular building and building new buildings around it that will complement that site and not destroy it? Pwede naman yun. Kaya lang kailangan tingnan pa rin talaga yung magiging impact ng height ng building vis-a-vis the height ng monumento. Hindi po pwedeng tayo lang ng tayo ng mga sa tabi. So kailangan titingnan pa rin yung paglalagay ng mga buildings depende doon sa sightline ng monumento. Gagawa ka ng mas mabababa. Hindi masyado makaka-apekto doon sa pinaka-view, total view nung na yon, spot na yon. Okay. Kasi yung the mall ang Yun tawag pa rin. doon yung mga museums Yung around museums. the Washington Monument. Yung Kaya talaga mabababa po sila. Oo, at saka sa tabi lang siya nakalagay. Nasa sides lang. Nasa gitna yung mismo, yung memorial. Yung mga buildings nasa sides. Hindi mo makikita. Kaya kung nasa gitna ka, makikita mo yung yung memorial. Ano po ang sabi, ma'am, ng taga-DMCI dun sa inyong mga kwentuhan, Ma'am Elizabeth? Ano ang kanilang sinasabi? Kasi para sa isang negosyante, Cathy, magnenegosyo ka, pero I'm sure ayaw mo rin namang gumawa ng isang negosyo na makakasira ng isang national treasure. So kung naisip nila yun, ganun-ganun na lang ba? Wala bang konsensya yun? Ano pong sinasabi nila? Meron po silang isang sulat sa amin. Ang sabi nila, is it possible to plant trees
sa likod ng monument ni Rizal. So, meron ho kaming position paper that we submitted to the Senate where we did our research and we found out that to be able to hide the Torre de Manila from the monument of Rizal, you have to plant trees that are 20 meters high. 20 meters high is Ancient equivalent trees na yun. 6 feet, yes. Actually, there's an article from Dr. Laya saying na let's plant sequoia. Because sequoia, at 2,000 years old, is about 6 stories high. Okay. So we have to wait 2,000 years po ba? Nagiging farcical na yung ano. And another thing is that when you plant taller trees, the tendency of the lowest branches of the trees go up. So in effect, you're not going to hide the torre any which way you attacked it from. Another thing is that when you plant big trees into the park, how do you bring it in? You have to bring it in by cranes, by big cranes, no? We're not ready for that because the master plan of Rizal Park does not include planting of big trees in the sight line. That's why in the sight line where Rizal stands at this position, to the right and to the left is clear. We only started planting trees here Yes. where you have about, this is about 45 degrees from the center Ayun of po, yung Rizal. nakikita natin ngayon sa ating TV monitor. Nakakalungkot siyang tingnan talaga. Di ba? Oo. Kulay asul pa. Architect Gabitan, bago po gumawa ng isang building bilang arkitekto po, ano-ano po ba yung kinokonsidera? Lalo na po yan, malapit po yan sa Rizal Park. Hindi po ba talaga kasama yan sa pagpaplano? Ako po nagtuturo ako sa PUP sa mga estudyante ko. Sinasabi ko yan na isa sa mga konsiderasyon bago pagtayo ng building ay tingnan niyo kung ano magiging epekto ng building sa kapaligiran at ano magiging epekto ng kapaligiran sa design ng building mismo. So iyon ang kailangan. Ano magiging epekto kung magtatayo ka ng building diyan sa lugar na yan na kitang-kita mismo sa pagkumuha ng picture. No? So dapat isa yun sa pinag-uusapan bago nagsisimula ang design. Ano magiging epekto noon? Isaiah, kasi kung matutuloy talaga ito, pwede ka bang mag-settle sa isang negotiated deal with DMCI? Sasabihin mo kay DMCI, hinira mo yung isang monument, magpatayo ka ng isang national monument na mas malaki sa isang lugar na napakaganda. Well, if that would be the case, then I think magre-request din po ako ng national hero na bago. Nice one. Na magsisimbolize din na panibagong monument na itatayo ng DMCI if that's the case po. But then, I would not really enjoy the fact kapag ganun po yung nangyari. Kasi unless gawin nilang invisible yung building sa likod, kung kaya nilang gawin yon. So, settlement man po or settlement na maging invisible, gawin na natin. Pero kung hindi ganon, I don't think I would be happy with the decision of the DMCI to continue building the building. Kaso, bilyon-bilyon na sigurado ang nagastos ng DMCI. And would it be practical at this point, John Ray, na itigil yung construction for the sake of aesthetics, for the sake of para walang photobomber sa likod? Kung sa ngayon, syempre, kung magigiba yung tore na yan, sa tingin ko, ang mangyayari na lang is charge to experience na it will be a lesson for all those who would be or who would like to develop a high-rise building behind a national monument na kailangan hindi dapat tayuan yung mga yon. Ang kinakatakot kasi, pag once na naitayo yan, naipayagan, when the torre reaches its full height, mas maraming building pa ang or developers ang pwedeng mag-apply at yung dominance ng Rizal Monument ay mawawala. Tapos kaming mga turista o yung gustong mag-picture sa Luneta is kami yung mag-a-adjust. Tapos until na mapapangitan na lang kami sa monumento at hindi na namin pipicturean ito. Yun yung kinakatakot namin at mawawala na yung saysay o yung relevance ng Rizal Monument sa amin. So until
kung maitatayo yung Torre de Manila, 50 years or until makondemn yung building, nandyan yan. And I think yung tourism and yung aesthetics ng park, the relevance, dominance of the monument, yun yung magsasuffer. At yung mga gustong mag-appreciate sa relevance nito ay ang kailangan mag-adjust. Nabanggit nga, Cathy, yung economic benefit ng tourism, pero yung economic benefit din. Councilor Chua, ang negosasyon ba with DMCI ay nagpapatuloy pa or we're already in court at wala nang chance na mapag-usapan ito amicably na pwedeng may remedyo? Well, so far as the City Council is concerned, no, wala na po itong tsansa. So, siguro sa korte, yun na po siguro yung pinaka-last recourse po na pinail po nila ng Knights of Rizal. But kanina po, binabanggit po niya yung builder in bad faith. Builder in bad faith. Sa tingin ko po, hindi po applicable dito yung builder in bad faith na nakalagay sa ating civil code. Considering the fact na ang builder in bad faith po sa civil code, kailangan, hindi ikaw ang may-ari ng lupa. So, in this case po, I don't think na magtatayo yung DMCI na hindi sila yung may-ari ng lupa. So, yun po yung ng builder in bad faith. Yung builder in bad faith is in relation to ownership of land, pero ito is in relation with violation of an ordinance, supposedly. So, hindi nga siya masasakop doon, Cathy. So, itanong natin kay Ma'am Elizabeth. Ma'am Elizabeth, yung ating mga kabataan na pumupunta doon, malamang ay kung talagang maitutuloy na ito, hindi nila maaalala yung old Rizal Park. Yung walang walang nakasagabal. Anong ginagawa nyo to at least preserve what is left, document what it is we have today para maalala pa ng future generations? Marami naman kaming pictures na wala pa yung DMCI, so we can locate it strategically in the park. Meron kaming walkways na pwedeng sabihin na this is the Bagong Bayan or Luneta, but the Bagong Bayan in different stages of development up to the present. Pwedeng ganon, ganon. But the thing is, it has been hurt. So, if it continues to rise to 49 stories, what you show here is 20 stories high. So, you can imagine, double the height plus 9 stories pa. Yung ganon. So, you're actually building something that may be taller than the obelisk at the back of Jose Rizal. It will be. Yes. And wider. Definitely wider. And as I told you, they all have balconies opening into the park. So, at least the people who have bought doon sa mga nakaharap sa park, meron silang diretsong vista sa park, diretsong vista sa sunset, di ba yung ganon? Kaya lang, yun na nga lang, hindi na clear yung vista. And one way of treating the building to make it invisible, si Isaiah was the one who said make it invisible is to have it cladded with reflective glass. That means naka-glass siya, so it reflects the sky. So at a distance, what you see is cloud formations and the sky in general. But that is 49 stories. Multiply that with how much per square meter. And then you lose the balcony sites that you offered to your buyers. May dagdag na may premium presyo yun eh. Oo, yung ganon. But that is the only way that we can think of to make that building invisible at the moment. Okay, marami pa po mga katanungan mula sa ating studio audience, kaya tumungo muna tayo muli kay Kirby. Maraming salamat sa inyo, Cathy at Attorney Mark. May karagdagang pang katanungan itong taga-UPC, Patrice Manuel. Patrice? Magandang hapon sa inyong lahat. Ang tanong ko ay address sa anyone in the panel. Kung sakali man na matapos ang konstruksyon ng Torre de Manila, anong susunod na akbang ninyo para ma-address ang concern na to? Okay, sino pong gusto sumagot? Jules, your idea, Jules. Well, siguro from the youth and maybe from the media. Well, first is from the media muna. Pag tapos na yung Torre,
Well, nandyan na siya. Yun yung status quo. We need to raise awareness siguro to remind the future generations about the old Rizal Park. This was the old Rizal and this is now. So para ma-maintain muna yung reality na ito yung pinagbago. And there could also be a possibility na magtuloy-tuloy na rin yung pag-develop ng mga ganong klaseng buildings. And that's quite scary. Alright. Ako naman, Attorney Mark, may katanungan. It's either kung kay Consel Shuma or Architect Ray. Sakali po na magkaroon ng ruling po or maglabas po ng ruling ang Korte Suprema na gibain po itong Torre de Manila. Sir, paano po ang gagawin natin dun po sa mga nakabili na ng units? Ano po yung kanila magiging advantage at disadvantages? O si architect daw alam ang sagot. Sige po. Sige, sir. Actually, mahirap sagutin yan kasi hindi naman ako DMCI. Pero ang ginawa sa Turkey, ang decision ng korte doon, kung sino yung developer, siya ang nagbayad. There's the loss. Loss nila yon. Okay, developer bears the loss. Pero kasi itong in the recent history, wala pong tayong naitatayo ng mga bagong monuments. Siguro this is an opportunity for us to consider building new monuments for our country. Pero marami pa rin ang umaasa na kahit magkaroon man ng bago, ay wag natin pong kakalimutan at pangangalagaan po natin kung ano na yung existing, lalong-lalo na po itong Rizal Park, ating pambansang bayani. O hingan na natin sa kanilang parting message. Simulan natin kay John Ray Ramos ng Heritage Conservation Society. So, ito yung oportunidad, itong mga usap-usapan tungkol sa Torre de Manila. Isa itong magandang oportunidad para pag-usapan natin yung mga pamana natin, yung tinatawag nating mga heritage. Kasi ito yung mga pamana na to, ito yung nagsasabi sa atin kung ano tayo bilang isang bayan at kung ano pa yung kapasidad natin bilang bayan sa pag-unlad. So, ipagpatuloy natin yung makialam tayo sa mga usapan, makialam tayo sa mga usapan, at i-share rin natin yung mga natutunan natin. Ayan. Okay, maraming salamat. Huling mensahe rin mula kay Jules Giam. Well, from the very start, obviously, it's a shame for our heritage because definitely unfair siya for the future generations na tayo lang yung nakaranas ng Rizal Park na meron tayo ngayon. So we must all remember that yung heritage natin should have sustainability. And sustainability will only manifest or will only happen kung meron tayong mga laws. So hopefully, since pumapasok na rin naman sa eksena ng Senado, sana makalikha sila ng mga batas para tuloy-tuloy na magkakaroon na rin ng standards. So for the action, let this be a lesson to all LGUs na pangalagaan yung mga heritage. And of course, for our heritage, para hindi na maulit, stop the construction and demolish the building. Kay huling mensahe ni Isaiah Cabanero. Yun nga, ika nga nila, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa papupuntahan. Yung akin lang, hindi lang dapat lumingon, kundi pangalagaan at ipreserba kung anong dapat ipreserba para hindi tayo makalimot ng ganun-ganun na lamang sa kung anong meron tayo. Hindi lang to kasi yung Rizal Park, hindi lang basta-bastang Rizal Park yan eh. Rizal Park kasi to. So, yun lang. Kailangan nating pangalagaan at bigyang bagong importansya kung anong sinisimbolo ng Rizal Park at ng buong Luneta para sa Pilipinas. Salamat. Mensahe po mula kay Architect Ray Gabitan. Ayokong isipin na mabubuo yung building na yon, no? Ang kailangan natin gawin ay maging masigasig tayo para hindi na matuloy ang construction ng building. At ito rin ay magandang time para gawin na yung mga nararapat na mga batas para maprotektahan yung ating mga kultura. At huling mensahe naman ni Ma'am Elizabeth Espino. Kami po sa Rizal Park ay tuloy-tuloy na pangangalagaan ang Rizal Park. Pananatilihin namin siyang maganda, maaliwalas at kaaya-ayang mapuntahan ng lahat ng tao from all walks of life, from everywhere in the universe. And nagkataon lang na meron tayong problema dun sa likod niya na kami ay sumusuporta sa mga aksyon katulad ng ginawa ng Knights of Rizal na isuspend or patigilin or at the very best to demolish para maging malinis ulit yung line of sight. So,
I take this chance to invite everyone to come see Rizal Park. We have improved over the years, and you'll be proud that you have a Rizal Park na ganon sa Metro Manila. Okay. At mensahe po mula kay Manila Councilor Joel Chua. Maraming salamat po. Una po sa lahat, kagaya po na aming sinasabi nung sa Senate hearing po ni Senator Pia Cayetano, nung kami po ay tinanong kung kami daw ay willing makipagtulungan sa kanila pagdating po dito, makakaasa po kayo, ang City Council at ang City of Manila ay we are pro heritage. In the same manner na kailangan balansin din po natin to sa development, lalong-lalo na po ang City of Manila ay prime city. So kailangan po ay sumunod po tayo sa panahon, pero hindi naman po ibig sabihin nito ibabaliwalain po namin ang heritage. So siguro eye-opener po to sa lahat itong nangyari po dito sa DMCI, at makakaasa po kayo yung nagkasundo po ang City Council na yung dati pong ordinansa na vinito po i-refile po namin at siguro mas pagagandahin pa po namin. So maraming salamat po. At huling mensahe po ni Professor Xiao Chua. Kung may dapat ipagpasalamat tayo sa nangyaring issue na ito, siguro dahil nag-usap tayong lahat bilang isang nasyon na tungkol sa ating mga pamana. Salamat sa pedicab driver na nakikipag-usap sa akin na sinasabi niya hindi daw maganda na nandun ang Torre de Manila. Salamat sa mga tao na nagsasabi sa akin na hindi na daw sila bibili sa DMCI dahil sa ginawa nila kay Rizal. The Knights of Rizal, we are not against progress. Sabi ni Rizal, gusto niya ng progress para sa bansang ito. Pero hindi lang po nabubuhay ang tao at ang bansa sa tinapay. Nabubuhay din siya sa dangal. Si Rizal ay dangal ng bayan, ang monumento ay dangal ng Maynila. Sana po ingatan natin ito. Sa isang bansang mayroong mayamang kasaysayan gaya ng Pilipinas, napakalaking pagpapahalagang ibinibigay natin sa mga cultural and heritage sites. Naway atin pong pangalagaan ang mga makasaysayan lugar na ito na nagsisilbing saksi at simbolo ng kagitingan at kabayanihan ng bawat Pilipino. Ako, si Cathy San Gabriel. Ang isyung kinasasangkutan ng Torre de Manila at Rizal Monument ay masasabing isang pagtatalo sa pagitan ng modernisasyon at pangangalaga sa isa sa mga pinakamahalagang cultural site ng bansa. Sana'y sa huli po ay ang interes ng mas nakararaming Pilipino at ang ikabubuti ng bansa ang maging konklusyon ng isyung ito. Ako po, si Kirby Cristobal. Ang Rizal Monument ay isa sa mga bagay na nagsisilbing paalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging makabayan. Kaya naman, ang pangangalaga rito ay maituturing na ring pag-alala sa ilang mahalagang kabanata ng ating kasaysayan. Dagdag pa rito, naway nagkaroon rin ng kaayusan at kalinawan ang sistema ng pag-aproba sa mga proyektong makakatulong rin naman sa ating modernisasyon. Ako po si Attorney Mark Castordes, naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang Torre de Manila, a PTV Special Forum.